Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging langit ng panahon ngayong araw ng Martes, ika-19 ng Mayo taong 2026. Sa kasalukuyan nga po, ang low pressure area nating monitor sa may hilaga ng Luzon ay huling namataan sa layong 1,200 km northeast ng Luzon, na kung saan wala naman po itong direktang epekto sa ating bansa. Kaya naman, inaasahan po natin na lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga, na kung saan ito yung dating bagyong Kaloy na ating minomonitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantala, bukod nga po dito sa low pressure area na naging bagyong Kaloy, ay may namamataan din po tayo na panibagong low pressure area sa may silang bahagi ng Mindanao, na kung saan nagdudulot din ito ng mga localized thunderstorm na nagdudulot ng maulap na papurin dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan base nga po sa ating climatological track sa buwan ng Mayo, ang mga nabubuong low pressure area at mga bagyo ay posible nga po itong lumapit ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pang pumasok ng ating PAR, na kung saan meron din tayong senaryo na lalapit lang ng ating bansa, kikilos, pahilagang silangan. Samantala, meron din tayong pangalawang senaryo na habang lalapit dito sa ating bansa at posible pa nga itong dumaan ng ating kalupaan, na posible pa nga itong maglandfall dito sa may silang bahagi ng Visayas patungo dito sa may Metro Manila at kikilos pahilagang silangan, na kung saan nga po itong low pressure area na ating minomonitor, meron na rin po tayo dito tropical cyclone threat potential, na kung saan yung tropical cyclone threat potential na ating nailagda ay makikita nga po natin dito na pagsapit ng Mayo 18 hanggang May 21, makikita nga po natin dito sa pamumuo ng low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan mayroon din po tayong senaryo na papasok dito ng ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang silangan, na kung saan ito na po yung minomonitor natin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga, na kung saan mababa pa ang tsansa na maging ganap na bagyo sa loob ng 24 oras, ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga pagbabago sa lagay ng ating panahon. Kaya naman maging alerto lang po tayo at updated sa mga panibagong ulat panahon namin ilalabas, na kung saan pagsapit naman ng May 25 hanggang May 31 ngayong taon, may inasahan po tayo na kung saan itong low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay inaasahan na po natin na nasa loob na ito ng ating Philippine Area of Responsibility or sa loob ng ating PAR, na kung saan mayroon din po itong kasunod na dalawa pang posibleng mabuo na low pressure area na siyang inaasahan natin na monitor natin sa mga susunod na mga araw. Sa kasalukuyan, mababa pa ang tsansa na maging ganap na bagyo itong mga low pressure area, ngunit maging alerto lang po tayo at maging handa sa mga pagbabago sa magiging lagay ng ating panahon, upang sa gayon makapaghanda tayo ng maaga at makaiwas tayo sa mga epekto ng mga nabubuong masamang panahon sa ating bansa. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa loob ng ating bansa, pakinggan po natin ng ating kasama na siyang magbibigay ulat panahon ngayong umaga. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated. Para maging updated po kayo, pag-like and subscribe po para ma-notify po kayo sa mga panibagong ulat panahon namin ilalabas. Maraming salamat sa inyong suporta and God bless us all. Malaking bahagi pa rin po ng bansa ang bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan. As early as madaling araw may tsansa na po ng mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Aurora, Quezon and Mindoro provinces. Again, wala itong kinalaman sa anumang weather disturbance. Habang pagsapit ng umaga hanggang tanghali, generally fair weather conditions or madalas namang magiging maaraw sa malaking bahagi ng Luzon. Pagsapit po ng tanghali hanggang gabi, madalas na yung mga kaulapan, lalo na po dito sa may areas ng Cordillera region, at sasama din po ng mga localized thunderstorms or yung mga pulupulong pagkidlat or pagkulog pa rin, lalo na dito sa may Calabarzon, Metro Manila and even Central Luzon. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay. Magagamit niyo po yan sa direktang sikat ng araw sa umaga at sa mga pag-ulan pagsapit ng hapon. Temperatura natin sa Metro Manila mula 25 hanggang 34 degrees Celsius. Sa may Baguio City naman, malamig pa rin po from 17 to 25 degrees. At sa may Tuguegarao, mananatiling mataas ang air temperature hanggang 37 degrees Celsius.
Sa ating mga kababayan po dito sa may Palawan at malaking bahagi ng Visayas, as early as morning may chance din po ng mga pag-ulan. Isolated lamang dito sa may areas po ng Panay, Northern Negros, and Northern Cebu. At simula umaga hanggang tanghali, medyo magkiklear or aaliwalas naman po yung kalangitan for Palawan and Visayas. Sa dakong hapon hanggang gabi, meron din mga isolated thunderstorms or mga isolated rain showers na katulad po ng mga nangyayari noon itong mga nagdaang araw. Panandalian lamang, usually mga isang oras po ang tinatagal nito at yung ibang mga pag-ulan po, minuto lamang ang tinatagal. Temperatura natin sa may Puerto Princesa mainit mula 26 to 34 degrees Celsius, habang sa Kabisayaan mula 25 to 33 degrees ang air temperature. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, umaga pa lamang may tsansa na ng mga kaulapan at pagkulimlim sa may Zamboanga Peninsula, ilang bahagi pa ng Bangsamoro Region, Soc-Sargen and Davao Region. Yan po ay dahil pa rin sa IPCZ, pero posibleng mabawasan ang epekto nito pagsapit po ng tanghali at hanggang gabi po, most likely mga localized thunderstorms na lamang ang mararamdaman po sa malaking bahagi ng Southern Mindanao. Habang dito naman sa northern portion, itong Northern Mindanao and Caraga Region, asahan naman sa morning hanggang sa hapon, bahagyang maulap at minsan maulap ang kalangitan, at sa dakong hapon kumukulimlim na rin po or madalas na ang kaulapan at sasamahan din ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Inuulit natin, magbaon po ng payong, malaking bagay po yan para makaiwas sa minsan malalakas po ng mga pag-ulan at thunderstorms, at kapag sumisikat ang araw, magagamit din po natin yan dito sa may Paping Visayas at northern portion of Mindanao. Temperatura natin sa may Zamboanga City hanggang 33 degrees, habang sa may Davao City hanggang 32 degrees Celsius. Ngayon po, sa susunod pa na 3 araw, wala tayong nakikitang gale warning or pagtataas ng mga sea travel suspensions, no, yung pagbabawalan po natin yung ating mga kababayan sa paglalayag. Wala naman po tayong dapat ipangamba. Generally, slight to moderate seas sa malaking baybayin po ng ating bansa, nasa kalahati hanggang 1 metro ang taas ng mga pag-alon. Pero kapag may mga thunderstorms o yung mga saglit na pag-ulan at pagkidlat pagkulog, posibleng lumakas yung mga pag-alon hanggang halos 2 metro po, lalo na dito sa may Northern Luzon at ilang bahagi pa po ng Caraga and Zamboanga Peninsula. Para naman po sa lagay ng ating panahon, simula po sa Miyerkules hanggang sa Biyernes, that's May 20 to 22, halos magkakatulad pa rin po na weather conditions yung ating mararamdaman. Kasalukuyan nasa transition period po tayo or panahon sa pagitan po ng panahon ng tag-init or dry season at saka yung wet season or tag-ulan. So patungo na po tayo sa wet season, at ito na nga po yung senyales, no, yung mas madalas na mga thunderstorms lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. At sa ating mga kababayan po sa Luzon, mas mararamdaman na nga po natin yung balancing init ng panahon sa umaga at yung mga pag-ulan pagsapit po ng hapon, at yung ilang mga lugar po, no, kapag sobrang lakas ng mga pag-ulan or kahit saglit lamang ito, kapag malakas ang pag-ulan, posible po ito mag-cause ng mga paminsan-minsang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So lagi pong magkatabay sa ating mga thunderstorm advisories or even paminsan-minsan mga rainfall advisories. Ang iiral po na weather system natin, easterlies o yung hangin nagmumula po sa may Pacific Ocean. Madalas ang mga pag-ulan dito sa may Cordillera region, sa may areas po gaya ng Aurora, Quezon, Bicol Region, at maging sa Marinduque, Romblon, and Mindoro provinces. Temperatura natin sa Metro Manila, may kainitan pa rin po, no, posibleng umabot sa 36 degrees. Pagsapit ng Thursday, malamig pa rin sa Baguio from 18 to 26 degrees. Habang dito sa may Legazpi, pinakamainit sa araw po ng Wednesday at 34 degrees Celsius sa tanghali. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, halos katulad din po na weather conditions as Luzon. Bahagyang maulap hanggang kumisan maulap ang kalangitan, umaga hanggang early afternoon, at sa dakong hapon hanggang sa madaling araw. Madalas po na magiging maulap at may tsansa pa rin ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Temperatura natin sa Metro Cebu, 27 to 33 degrees, gayon din sa may Tacloban, pero pinakamainit sa may Eastern Visayas pagsapit po ng Friday. Sa Iloilo, mula 25 to 33 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magbaon po ng payong, lalo na po yung mga mag-e-enroll at yung mga papasok pa rin sa kanilang mga trabaho simula po Wednesday up until Friday. Magiging madalas pa rin ang mga pag-ulan, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. Wala po itong kinalaman sa anumang low pressure area or bagyo, dahil po ito sa IPCZ at yung easterlies o yung silanganin nga po, pinakamadalas sa mga pag-ulan sa may Zamboanga Peninsula, sa may Lanao Provinces, Maguindanao Provinces, Soc-Sargen and Davao Region. The rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies, at may chance din po ng mga pulupulong pag-ulan ngayong papalapit na nga tayo sa panahon ng tag-ulan. Ang ating sunset ay 6:70 ng gabi mamaya at ang sunrise 5:28 ng umaga.